Kukulang ng anuman. Tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila sa Soko na sakop ng Huda para makipagdigma. Nagkampo sila sa Epes-Dammim sa gitna ng Soko at Azeka. Tinipon din ni Saul ang mga Israelita at nagkampo sila malapit sa lambak ng Ela. Naghanda sila sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. Ang mga Filisteo ay nasa isang burol at ang mga Israelita naman ay nasa kabilang burol. Nasa gitna nila ang lambak. Ngayon, may isang mahusay at matapang na mandirigmang kagagat na ang pangalan ay Goliath. Lumabas siya sa kampo ng mga Filisteo at lumapit sa kampo ng mga Israelita. May siyang natalampakan ng kanyang taas, tanso ang helmet niya at tanso rin ang kanyang panangga sa dibdib na tumitimbang ng 60 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita at may tansong sibat na nakasukbit sa kanyang balikat. Ang hawakan naman ng kanyang sibat ay mabigat at makapal. Ang dulo nito ay tumitimbang ng 7 kilo. Nasa unahan naman niya ang tagapagdala ng kanyang kalasan. Marami ang sumubok makipagtugali kay Goliath, ngunit ni isa rito ay walang nakatalo sa kanya. Ang mga Filisteo ay handa na umatake sa Huda at angkinin ang kanilang lupain. Malakas ang kanilang loob dahil nasa kanilang panig si Goliath. Sa kabilang panig naman, ang mga tao sa Huda ay nagsisimula ng lumikas sa kanilang mga tirahan. Lahat sila ay nawalan na ng pag-asa na may magliligtas pa sa kanila. Lahat ay lumilikas na, ikaw din ay lumusga na, ang mga Pilisteo ay malapit na. Nariyan na sila sa burol ng Ela, ito na ang huli nating lakbay. Ang Panginoon ay kinalibutan na tayo. Bahala ka na, aalis na kami. Kailangan mo ba na bumukbo para makipaglaban? Ako ang Filisteo, kayo ang mga utusan ni Saul. Pumili lang kayo ng isang taong kakatawan sa inyo na lalaban sa akin. Kung mapapatay niya ako, magpapaalipin kami. Pero kung mapapatay niya siya, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin. Ngayon, hinahamon ko kayo. Papuntahin niyo rito ang makikipaglaban sa akin. Ngayon, may anak si Jesse na nagngangalang David. Si Jesse ay taga Bethlehem na mula sa lahi ni Ephraim sa lupain ng Huda. Matanda na si Jesse ng mga panahon yun. May wala siyang anak na lalaki. Ang tatlong nakatatanda ay sumama kay Saul sa digmaan. Ang panganay na si Eliab, ang sumunod ay si Abinadab at si Shama naman ang pangatlo. Si David ang bunso sa magkakapatid. Habang kasama ni Saul sa digmaan ng tatlo, si David ay nagpapabalik-balik sa paglilingkod kay Saul at sa pagpapastol ng mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. Gusto mo bang labanan si Goliath? Hindi pa ako handang mamatay. Paano yan? Kapag natalo tayo, mawawalan tayo ng kanayan at kukunin nila ang ating mga asawa at anak. E di ikaw ang bumaba at humarap kay Goliath. Oo nga, total, sabi mo naman mas malakas, mas magiting ka sa kapatid mo si David. Bakit mo kailangan yung tulad sa kanya? Walang-alam si David sa pakikipagdigmaan. Bakit ganun mo itrato si David? Isa lamang siya ng lapa na hawak na tagapastol ng tupa. Anak, dali mo ito, anak, dali mo agad ito, halating sa ako sa ng
binuong trigo at 10 pirasong tinapay sa mga kapatid ko na sa kampo. Dalhin mo rin itong 10 pirasong keso sa pinuno ng mukbo. Pamustahin mo rin ang kalagayan ng mga kapatid ko roon. At sa pagbalik mo rito, magdala ka ng katunayan na mabuti ang kalagayan nila. Naroon sila ngayon sa lapak ng Ela at nakikipaglaban sa mga Pilisteo kasama ni Saul at ng iba pang mga Israelita. Kaya, kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumamang na si David at inihanda ang mga pagkain dadalhin niya. Iniwan niya ang mga tupa sa isang pastor at siya'y umalis ayon sa inuutos si Jesse. Nang dumating siya sa kampo ng mga Israelita, palabas na ang mga sundalong nagsisigawan para makipaglaban. Maya-maya, magkaharap na ang mga Israelita at mga Filisteo na handa ng maglaban. Iniwan ni David ang mga daladala niya sa tagapag-asikaso ng mga kailangan ng hukbo at tumakbo siya sa lugar ng labanan at kinamusta ang mga kapatid niya. Iyan ang anak ni Hari Saul. Handa niya itong ibigay sa kung sino makapatay kay Goliath. Hindi lang iyan ang buong niyang sambayan ay hindi na magbabayad ng buwis, dahil kung sa akin wala akong lakas ng loob. Hindi ko ipagpapalit ang aking buhay para lang sa kanya. Ano ba yan, David? Malapit na tayo mataga at mapatay ng mga Pilisteo. Umuwi ka na. Pwede bang itigil mo na yan? Yang pananampalataya mo sa Diyos ay kapuri-puri, pero may pagkakataon hindi tayo maliligtas ng Diyos. Bakit ka pa pumunta dito? Sino ang pinagbabantay mo sa iilang tupa doon sa ila? Akala mo kung sino ka? Alam ko kung gaano ang kayabang. Pumunta ka lang dito para manood ng laban. Wala pong iisa man sa atin na dapat na panghinaan ng loob. Dahil nasa Pilisteo iyon, ako na po ang iyong lingkod na may paglaban sa kanya. Hindi mo ipaglaban sa kanya, bata ka pa. Habang siya'y mandirigma na mula sa kanyang pagkabata. Matagal na po ako nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Kung may leon at oso nagtatangay sa mga tupa, tinutugis po ito at binubugbog. Kung nalabanan ito, hinuhuli ko ito at sa leeg at hinahampas hanggang sa mga tao. Nagawa ko po ito sa maliwan at oso at gagawin ko ito sa Pilisteo iyon na hindi nakakilala sa Diyos dahil inahamon po niya ang mga sundalo ng buhay na Diyos. Ang Panginoon na nagliligtas sa akin sa maliwan at oso ang siya rin magliligtas sa Pilisteo iyon. Mga duwag naman sila, bakit di pa natin sila atakin? Makalat pa tayo ng impormasyon tungkol sa kanila. Kay Goliath pa lang ay takot na sila. Habulin natin sila na magpadala ng gustong kumalaban kay Goliath. Konti na lang at sakop na rin natin sila. Maganda lang naiisip mo, pero wala silang balak magpalalakot ng kahit sino dahil mga duwag sila. Tayo lang makaprotekta sa ating bayan. Sino ang gustong lumaban kay Goliath?
Inuulit ko, sino ang gustong lumaban kay Goliath? Yan, isa kang matapang na mandirigma. Hindi po ako nag-dance ng kamay, nagkamot lang po ako ng aking ulo. Handa akong ibigay ang aking mga anak sa kung sino man ang magnais na labanin si Goliath at hindi na magbabayad ng buwis. Sino ang matapang dito at magpupusang lumaban? Wala! Lahat kayo ay makaduwag! Kamutin niyo na lang yung mga ulo. Yaman, darat. Sige, lumakad ka na, patubayan ka na ang Diyos. David, dapat mo itong masuot upang may panangga ka. Ito pa ang sandata para sa iyo. Masyadong mabibigat ang mga yan. Hindi ko po kaya mabuhat yan. Iyon nga, hindi mo kayang buhatin ang mga yan. Ngunit nais mo pa rin makipaglaban kay Goliath. Nababaliw ka na. May Diyos na po, ingatan niya ako. Tama na yung pananampalataya mo yan. Hindi ka maliligtas niyan kay Goliath. Sino kang bata ka? Umuwi ka sa inyo. Hindi mo matatalo. Hindi mo ako matatalo. Isa ka lang tagapastol ng kambing. Aso bakit patpatyan dala-dala mo? Lumapit ka rin at papakain ko ang bangkay mo sa ibon at sa mga mamamahal sa hayop. Bakit nandito ka bata? Walang tupa dito. Ha ha ha. Tapusin mo na siya. Habang lumalapit si Goliath sa kanya, patakbo naman siyang sinalubong ni David. Kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at natumba siya ng padapa sa lupa. Kaya tinalo ni David si Goliath sa pamamagitan lang ng tirador at isang bato. Napatay niya si Goliath kahit wala siyang dalang espada. Tumakbo siya papunta kay Goliath, kinuha ang espada nito at pinugutan nito ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. Sumubok ang mga sundalo ng Israel at Juda na sumisigaw at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat at Ekron. Nagkalat ang mga bangkay ng mga Filisteo sa daan ng Sharaim hanggang sa Gat at Ekron. Pagkatapos nilang habulin ng mga Filisteo, nagsabalik sila at sinagsamang mga naiwan sa kampo ng mga Filisteo. Dinala ni David ang ulo ni Goliath sa Jerusalem at inilagay sa kanyang tolda ang mga armas ni Goliath. Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang kanin ng aking lamang, ang aking mga kaaway at aking mga kaalit, sila'y nangatisod at nangarapan. Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ang pagdiligma laban sa akin, gayunman titiwala rin